Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at kasalukuyang tumatanggap ng pensyon mula sa Social Security System, mayroon akong napakagandang balita na dapat ninyong malaman ngayong buwan ng Pebrero 2026. Ito ay tungkol sa ikatlong tranche ng pension increase na matagal na ninyong hinihintay. At hindi ito basta simpleng dagdag lang sa inyong monthly pension, kundi isang tulong na tunay na makakapagpagaan ng inyong pang-araw-araw na gastusin sa bahay. Marami sa ating mga kababayan na senior citizens ang hindi pa alam na ang dating 1,000 hanggang 2,000 na pension adjustment ay lalaki pa ng hanggang 3,000 sa ilang mga pensyonado depende sa inyong contribution years at sa average monthly salary credit na naitala ninyo noong kayo ay nagtatrabaho pa. Ang tanong na laging lumalabas sa isipan ninyo ay, kailan nga ba talaga ito darating sa inyong ATM account o sa inyong bank account? At paano ninyo malalaman kung qualified ba kayo sa pinakamataas na adjustment na 3,000? Dito ko sasagutin lahat ng inyong mga katanungan ng malinaw at detalyado para hindi na kayo malito o mag-alala kung may makukuha pa ba kayo o wala. Huwag kayong mag-alala dahil tutulungan ko kayong maunawaan ang bawat detalye ng bagong batas na ito. Kung sino ang qualified, kung magkano ang matatanggap ninyo, at kung paano ninyo ito makukuha ng walang aberya. Bago tayo tumuloy sa mga detalye ng ikatlong tranche na ito, kailangan muna nating maunawaan kung paano nagsimula ang Pension Increase Program ng SS para sa mga pensyonado. Naaalala pa ba ninyo noong 2017 nang ipatupad ang Republic Act 1963 o ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o mas kilala bilang Train Law? Sa ilalim ng batas na ito, ang SSS ay binigyan ng kapangyarihan na magtaas ng monthly pension ng mga retirees para makahabol sa tumataas na presyo ng bilihin at ng cost of living sa ating bansa. Ang unang dagdag na naibigay ay noong 2017 pa, kung saan ang bawat pensyado ay nakatanggap ng 1,000 flat increase sa kanilang monthly pension. Ito ay malaking tulong na noon pa para sa ating mga seniors na umaasa lamang sa kanilang monthly pension upang bumili ng gamot, pagkain at iba pangailangan. Pagkatapos nito noong 2019, dumating ang ikalawang tranche ng pension adjustment kung saan ang dagdag ay umabot na sa 2,000 para sa mga qualified pensioners. At ngayon sa taong 2026, ang inaasam-asam na ikatlong tranche ay opisyal ng ipapatupad simula Pebrero at ang adjustment ay maaaring umabot na sa 3,000 depende sa inyong individual na kwalifikasyon. Ito ay isang malaking hakbang tungo sa mas maayos na buhay para sa ating mga matatandang Pilipino na nagbuwis ng kanilang buong buhay sa paggawa para sa ating bansa. Ngayon, ang pinakamahalagang tanong na siguradong nasa isipan ninyo ay sino ba talaga ang makakakuha ng 3,000 na dagdag na ito? At paano ninyo malalaman kung kasama kayo sa listahan ng mga qualified pensioners? Ayon sa SSS guidelines na inilabas noong nakaraang buwan, ang ikatlong tranche ng pensyon increase ay ibibigay sa lahat ng pensyonado na nagsimulang makatanggap ng pensyon bago mag-ero 2026. Ibig sabihin kung kayo ay nag-retire noong 2025, 2024, 2023 or kahit noong mas nakaraang taon pa, qualified kayo para sa adjustment na ito. Ang laki ng adjustment na inyong matatanggap ay nakadepende sa tatlong mahahalagang bagay. Una, ang inyong average monthly salary credit o AMSC noong kayo ay aktibong nagbabayad pa ng contributions sa SSS. Pangalawa, ang kabuuang bilang ng taon na kayo ay nag-contribute sa SSS bago kayo nag-retire. At pangatlo, ang taon kung kailan kayo nagsimulang makatanggap ng inyong pensyon. Halimbawa, kung ang inyong AMSC ay 15,000 at kayo ay nag-contribute ng mahigit 30 years sa SSS at nag-retire kayo noong 2020, posible na makakuha kayo ng full 3,000 adjustment. Ngunit kung ang inyong AMSC ay mas mababa, halimbawa ay 8,000 lang at kayo ay nag-contribute ng 20 years, ang inyong adjustment ay maaaring nasa 2,000 o 2,500 lang. Hindi ito ibig sabihin na hindi kayo makakatanggap ng dagdag, pero ang laki ng dagdag ay mag-iiba depende sa inyong kontribusyon noong kayo ay nagtatrabaho pa.
Maraming senior citizens ang nagtatanong sa akin kung may posibilidad ba na hindi sila makakuha ng buong 3,000 o kung may clawback o pagbabawas na mangyayari sa kanilang pensyon. Ang totoo, walang koba na magaganap kung kayo ay regular pensioner ng SSS at walang utang o outstanding obligation sa kanila. Ngunit may ilang sitwasyon na dapat ninyong bantayan. Una, kung kayo ay may existing SSS salary loan na hindi pa tapos bayaran noong kayo ay nag-retire, ang monthly amortization nito ay patuloy nakakaltas sa inyong monthly pension hanggang sa mabayaran ang buong utang. Ito ay normal na proseso at hindi ito seal back, kundi regular na deduction para sa utang ninyo. Pangalawa, kung kayo ay nakatanggap ng unemployment benefit o calamity loan mula sa SSS at may unpaid balance pa, maaari ring mayroon kayong monthly deduction. Ang magandang balita ay ang 3,000 pension increase ay idadagdag muna bago kalkalin ang mga deductions na ito, kaya hindi nito direktang binabawasan ang dagdag na inyong matatanggap. Pangatlo, kung kayo ay nag-apply ng early retirement at kulang pa kayo sa required number of contributions, posible na ang inyong pension ay binabawasan na ng certain percentage at ang adjustment ay ia-apply din sa reduced amount na ito. Kaya importante na malinaw ninyo sa SSS kung ano ang inyong status at kung may mga existing obligations ba kayo na nakakaapekto sa inyong monthly pension. Kung tatanungin ninyo kung kailan nga ba talaga darating ang 3,000 adjustment na ito sa inyong mga bank account ATM cards, ang opisyal na petsa ayon sa SSS Circular ay Pebrero 15, 2026 para sa mga pensyado na nakatanggap ng kanilang regular February pension sa unang linggo ng buwan. Ang SSS ay may systematic na payout schedule na nakabatay sa unang letra ng inyong last name at ito ay nananatiling pareho para sa ikatlong tranche adjustment. Halimbawa, kung ang inyong apelyido ay nagsisimula sa letra A hanggang D, kayo ay makakatanggap ng inyong pensyon sa first week ng buwan at ang adjustment ay isasama na dito. Kung ang inyong apelyido ay A hanggang K, kayo naman ay second week. Ang letra L hanggang P ay third week at ang letra Q hanggang Z ay fourth week. Ngunit sa buwan ng Pebrero 2026 dahil special implementation ito ng ikatlong tranche, ang SSS ay nag-anunsyo na lahat ng pensyonado, regardless ng letra ng apelyido, ay makakakuha ng kanilang adjustment sa loob ng first 2 weeks ng Pebrero. Ibig sabihin, kahit kayo ay regular 4th week beneficiary, baka makita ninyo ang dagdag na 3,000 sa inyong account na mas maaga pa kaysa sa dati. Ang mahalaga ay mag-check kayo ng inyong bank account balance simula Pebrero 10 hanggang Pebrero 20 para makita ninyo kung dumating na ba ang adjustment. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tax implications ng pension increase na ito dahil ito ay isa sa mga bagay na madalas na nakakalimutan ng maraming pensyonado. Ang magandang balita ay ang pension income mula sa SSS ay completely tax-exempt sa ilalim ng National Internal Revenue Code ng Pilipinas. Ibig sabihin, kahit tumaas ang inyong monthly pension dahil sa 3,000 adjustment, hindi kayo kailangang magbayad ng income tax sa dagdag na ito. Walang BIR withholding tax, walang percentage tax, at walang kahit anong kaltas na manggagaling sa gobyerno para sa tax purposes. Ito ay isa sa mga pinakamahalagang benepisyo ng pagiging senior citizen pensioner sa ating bansa. Ngunit may reminder lang ako sa inyo. Kung kayo ay may ibang source of income bukod sa SSS pension, halimbawa ay may rental income kayo mula sa bahay o lupa or may business kayo na tumatakbo pa, ang income na yan ay subject pa rin sa tax. Ang exemption ay para lang sa SSS pension itself. Kaya kung kayo ay may mga ganitong additional income, siguraduhin ninyo pa rin na nag-file kayo ng annual income tax return kung kinakailangan. Pero ang pension ninyo mula sa SSS ay hindi na kailangang isama sa taxable income ninyo. Para sa mga senior citizens na hindi pa masyadong pamilyar sa proseso ng pag-claim ng kanilang monthly pension, or sa mga bagong pensyado na first time pa lang makakatanggap ng ikatlong tranche. Narito ang ilang practical na tips kung paano ninyo ma-maximize ang inyong payout at maiwasan ang mga common problems.
Una, siguraduhin ninyong updated ang inyong contact details sa SSS database, lalo na ang inyong mobile number at address. Maraming pensyado ang hindi nakakatanggap ng important notifications mula sa SSS dahil outdated na ang contact information nila. Kung kailangan ninyong mag-update, puntahan ninyo ang nearest SSS branch o mag-register kayo sa MySS portal online kung kaya ninyo. Pangalawa, kung kayo ay nakatanggap ng pension through Union Bank ATM card o sa ibang partner banks ng SSS, mag-check ninyo kung active pa ba ang inyong card. May mga instances kasi na nag-expire na pala ang card pero hindi alam ng pensioner at dahil dito, nag-hold ang payout sa kanila. Huwag kayong mahihiya na mag-follow up sa bangko or sa SSS kung may problema sa card ninyo. Pangatlo, kung hindi kayo makakalabas ng bahay dahil sa edad o sa kalusugan, pwede ninyo itong ipagawa sa inyong authorized representative. Pero kailangan ninyo ng special power of attorney or authorization letter na notized para dito. Madaming SSS branch ang strict sa ganitong requirements para protektahan kayo from fraud or scams. Ang isa pang mahalagang aspeto na kailangan nating pag-usapan ay kung paano ninyo ma-maximize ang inyong retirement income gamit ang pension increase na ito. Ang 3,000 monthly adjustment ay hindi maliit na halaga, lalo na kung ito ay idadagdag sa inyong existing pension na umabot na sa 6,000, 8,000 o 10,000 depende sa inyong contribution history. Kung ating ikukwenta, ang 3,000 per month ay equivalent to 36,000 per year. At sa loob ng 10 years na kayo ay pensyonado, ito ay 360,000 na additional income. Kaya ang tip ko sa inyo ay magplan kayo kung paano ninyo gagamitin ang dagdag na ito ng maayos. Halimbawa, kung ang inyong basic monthly pension ay 7,000 at dadagdagan ng 3,000, ang total ninyo ay magiging 10,000 per month. Isang practical na strategy ay ilaan ninyo ang original 7,000 para sa inyong basic needs tulad ng pagkain, tubig, kuryente at gamot. At ang 3,000 adjustment ay itabi ninyo para sa emergency fund o para sa mga special expenses tulad ng birthday celebrations, family gatherings, or kahit para sa mga pamangkin ninyong nag-aaral. Maraming financial advisors ang nagsasabi na dapat may emergency fund ang bawat pamilya kahit senior citizens na. At ang pension increase na ito ay perfect opportunity para magsimula ng ganyang savings habit. May mga hidden benefits din ng SS na hindi alam ng maraming pensyonado at ito ay dapat ninyong i-explore para ma-maximize ang inyong retirement benefits. Una, kung kayo ay may asawa at both kayo ay SSS members na nag-retire na, pareho kayong makakakuha ng pension increase na ito kung pareho kayong qualified. Ibig sabihin, ang hold income ninyo ay maaaring tumaas ng 6,000 per month kung both kayo ay nakakuha ng 3,000 adjustment. Pangalawa, kung kayo ay qualified senior citizen at may PWD din kayo, maari ninyong i-combine ang inyong SSS pension benefits sa iba pang government benefits tulad ng 100 daily subsidy from DSWD o ang transportation discount na 20 off per ride sa public transport. Pangatlo, ang SSS ay nag-aalok din ng funeral benefit na 40,000 para sa mga pensyon na pumanaw at ito ay maklaim ng legal heirs o beneficiaries ninyo. Maraming pamilya ang hindi alam ito kaya napapabayaan ang pag-claim. Pang-apat, kung kayo ay nag-invest sa SSS Peso Fund or Flexi Fund dati, maaari pa rin kayong mag-withdraw ng inyong investment plus earnings kahit retired na kayo. Ang mga ganitong benefits ay parte ng overall package ng pagiging SSS member. Kaya dapat ninyong i-explore at hindi lang umasa sa monthly pension. Kung kayo naman ay may planong personal na pumunta sa SSS office para mag-follow up o mag-inquire tungkol sa inyong pension adjustment, narito ang ilang tips na makakatulong sa inyo para hindi kayo mapagod o ma-frustrate sa proseso. Una, pumunta kayo sa SSS branch ng maaga, around 7:30 a.m. to 8 a.m. Dahil yan ang oras, nakakaunti pa lang ang tao at mabilis ang pila. Kung kayo ay senior citizen, may priority lane kayo. Kaya huwag kayong mahihiyang magtanong kung saan ang senior citizen lane para hindi kayo makipag-agawan sa regular line. Pangalawa, dalhin ninyo ang lahat ng inyong valid IDs tulad ng senior citizen ID,
SSS ID at kahit barangay certification para sure na may proof kayo ng identity. Pangatlo, kung may mga tanong kayo na medyo technical o kailangan ng records checking, mag-schedule kayo ng appointment through my SSS portal. Kung kaya ninyo o kaya naman, ay magtanong kayo sa hotline 892-6446 bago kayo pumunta para malaman ninyo kung ano ang kailangan ninyong dalhin. Pang-apat, magdala kayo ng sariling ballpen, papel at envelope kung may mga forms na kailangan ninyong filupan o documents na kailangan ninyong kunin. Ang SSS ay madalas na wala ng libreng ballpen o papel kaya mas maganda na prepared kayo. Panglima, kung kayo ay may kasama na anak o apo, mas maganda para maitutulong sa inyo kung sakaling mahaba ang pila o kailangan ng computer encoding na hindi ninyo alam gawin. Ang payout strategies ay isa pang importanteng topic na dapat nating pag-usapan para sa mga pensyado na gustong magplan ng long-term financial security. Ang 3,000 monthly increase ay maaaring gamitin ninyo sa iba't ibang paraan depende sa inyong sitwasyon. Halimbawa, kung kayo ay may existing deaths sa kamag-anak o sa kooperatiba, pwede ninyong ilaan ang 3,000 adjustment para bayaran ang utang na ito ng monthly hanggang sa matapos. Sa ganitong paraan, paglipas ng ilang buwan o taon, death-free na kayo at ang 3,000 ay mapupunta na sa inyong savings o sa inyong personal enjoyment. Isa pang strategy ay ang pag-invest ng portion ng pension increase ninyo sa mga cooperative savings programs or sa time deposit accounts na may guaranteed interest. Maraming cooperatives ang nag-aalok ng 3% to 5% annual interest sa savings. At kung kayo ay mag-deposit ng 2,000 per month from your 3,000 adjustment, after 1 year ay may 24,000 kayo plus interest na maaaring umabot sa 24,500 or more. Ito ay mas mabuti kaysa sa pag-imbak lang ng cash sa bahay na walang tubo at maaaring mawala pa sa fire o theft. Kung kayo naman ay medyo adventurous at may financial literacy, pwede rin kayong mag-explore ng micro-insurance products na available sa SS or sa private insurance companies na specially designed para sa seniors. Ang mga insurance na ito ay may premiums na affordable lang tulad ng 500 to 1,000 per month, pero may coverage na 50,000 to 100,000 in case of hospitalization or accidents. Mahalagang tandaan din na ang pension increase na ito ay bahagi ng mas malaking picture ng retirement planning at financial wellness ng senior citizens sa Pilipinas. Ang SSS ay patuloy na nag-i-improve ng kanilang services para mas maging accessible at convenient ang pag-claim ng benefits. Halimbawa, meron na silang online portal kung saan pwede ninyong i-check ang inyong pension records, contribution history, at kahit mag-apply ng loans without going to the branch. Kung kayo ay may anak or apo na tech-V, pwede ninyo silang hilingan ng tulong para i-set up ang inyong My SSS account para mas madali ninyo itong ma-monitor. Ang SSS ay nag-roll out din ng mobile app na available sa Android at iOS kung saan pwede ninyong ma-access ang inyong account anumang oras. Ito ay convenient, lalo na kung kayo ay hindi na kayang lumabas ng bahay dahil sa mobility issues or sa health conditions. Bukod dito, ang SSS ay nagpartner na rin sa iba't ibang government agencies tulad ng PhilHealth at ng Pag-ibig para sa integrated services. Kaya, kung kayo ay member din ng tatlong agencies na ito, maaari ninyong ma-coordinate ang inyong benefits sa isang platform lang. Bago tayo magtapos, nais kong banggitin ang ilang reminders at precautions para maiwasan ninyo ang mga scams at fraudulent schemes na kumakalat lalo na sa panahon ng pension adjustments. Mayroon ng mga nababalitaan akong mga fake text messages at phone calls na nagpapanggap na galing sa SSS at nagsasabi na kailangan ninyo munang magbayad ng processing fee o kaya naman ay kailangan ninyong ibigay ang inyong ATM PIN para ma-release ang pension increase. Mga kababayan, ito ay scam at huwag kayong maniniwala. Ang SSS ay hindi kailanman hihingi ng processing fee para sa pension adjustments dahil ito ay automatic na idadagdag sa inyong monthly pension.
Ang SSS ay hindi rin kailanman hihingi ng inyong ATM PIN, password or OTP sa text message. Kung may nakatanggap kayo ng ganitong mensahe, i-report ninyo agad sa SSS hotline o sa inyong barangay para hindi na makapanloko ng iba pang senior citizens. Pangalawang reminder, huwag kayong magbibigay ng personal information sa mga hindi kilalang tao kahit sabihin pa nilang SSS representative sila. Ang legitimate na SSS personnel ay may official ID at hindi kayo pupuntahan sa bahay ninyo without prior appointment or official notice. Pangatlong reminder, kung may aalok sa inyo ng instant pension loan or advanced payment ng pension ninyo in exchange for a percentage, ito ay scam din. Walang ganitong programa ang SSS at baka mawala lang ang pera ninyo sa mga scammer na ito. Sa pagtatapos ng video na ito, nais kong ipaalala sa inyong lahat na ang 3,000 pension increase mula sa SSS ay isang tunay na biyaya para sa ating mga senior citizens na nagbuwis ng kanilang buhay sa paggawa para sa ating bansa. Ang adjustment na ito ay hindi lamang simpleng dagdag sa pera, kundi ito ay pagkilala ng gobyerno sa inyong kontribusyon at sacrifice para sa ating lipunan. Huwag ninyong sayangin ang oportunidad na ito at gamitin ninyo ang dagdag na kita ninyo sa maayos na paraan para sa inyong kalusugan, kapakanan at kasiyahan sa inyong golden years. Tandaan ninyo na kayo ay karapat-dapat sa benepisyong ito at walang dapat kahihiya sa pagtanggap nito dahil ito ay karapatan ninyo bilang SS member na nag-contribute ng maraming taon. Mag-ingat kayo sa mga scammers at fraudsters na nais lamang samantalahin ang inyong kawalang alam sa sistema. Kung mayroon kayong mga tanong o concerns tungkol sa inyong pensyon, huwag kayong mag-atubiling lumapit sa SSS or sa mga authorized government representatives na tunay na maaasahan ninyo. Ipagpatuloy ninyo ang inyong pagmamahal sa pamilya at sa bayan at nawa ay ang pension increase na ito ay makatulong sa inyo na mabuhay ng mas komportable at masaya sa nalalabing bahagi ng inyong buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at nawa ay nakatulong ang impormasyong ibinahagi ko sa inyo ngayong araw. Ingat kayo palagi at God bless sa ating lahat.